Morning. Ang Diyos po natin ay totoong napakabuti. Amen? We serve a very, very good God. At sa gitna ho ng magulong mundo, no, ang Diyos ay nananatili hong tapat po sa ating lahat. Amen? Hindi ho siya nagkukulang sa anumang mabuting bagay na kailangan ng kanyang mga anak. Amen? Ang nagiging problema lamang ho, minsan ay tayo. And ang dahilan ay kulang ho tayo sa pagkaalam. Kaya sinabi po ng isang propeta, my people are being destroyed for lack of knowledge. Amen? Kaya ho, pagpapasensyahan ho natin ang ating kapwa, lalo ng mga kapatid natin, because most of us, sinabi nga niya doon, di ba nakapako si Jesus doon sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Kaya ho, yun ang trabaho ng kaaway eh. Lituhin ho tayo, bulagin ho tayo sa mga katotohanan po. At ito naman ang tungkulin ng gawain ng Panginoon. Ang ipahayag ho ang katotohanan. Sinabi ni Kristo, you will know the truth and the truth shall set you free. Amen? Sa umaga pong ito, nais ko pong ipagpatuloy ho natin yung ating mga pag-aaral. Diba, natutunan ho natin na tayo ho ay magdidesisyon, di ba? Nakaraan na kung ano ang papasukan mo, yung makitid o makipot na pintuan, na ang dulo nun ay buhay na walang hanggan, the divine life, at yung malapad, no, na pintuan, na ang daan dun ay maliwalas, magaan, pero ang dulo naman nun ay kapahamakan. Amen? Nakita ho natin na hindi naman nagiging mahirap ang buhay Kristiyano dahil sa kahirapan ng buhay na ito, no? Nagiging mahirap ang buhay Kristiyano dahil yung mismong pressure sa ating mga sarili. Amen po? Yung mga pagbabago na dapat to ay mangyari. Yun yung labanan eh. Labanan ng ating sarili. Amen? Sabi ko nga ho, the greatest enemy is ourselves. Di ba? Dahil sabi ni Pablo, yung gusto mong gawin ay hindi mo magawa. At yung bagay na hindi mo dapat gawin ay nagagawa mo. Kaya sabi niya, sino ba magliligtas sa atin? Purihin na lamang ang Panginoon. Diba? Who will save me from this situation? It is the Lord, ang ating Panginoon. Kaya ho, tama ho yun eh. Apart from Christ, we can do nothing. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Amen? Kaya ho, ang atin ng buhay po ay maraming pagsubok, pero hindi naman ho ito nakakaranas ho tayo na para na tayo napabayaan. Hindi ho. Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. So ngayong umaga ho, ituturo ho natin at pag-aaralan natin lahat ngayon ang tungkol ho sa Mateo 7. Binasa ng ating kapatid. At ito ho'y tungkol doon sa words ng ating Panginoon. Nang sabihin niya na, I never knew you. Hindi ko kayo nakilala kailanman. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ito, makikita po natin sa Mateo 7, 21 hanggang 23, ang kabuuan po ng mga talatang ito. Amen? I want to share with you, kailangan maintindihan doon natin ito. Ano ba ibig sabihin nung sinabi ni Kristo? Hindi ko kayo nakikilala kailanman. Amen? Amen po? So buksan po natin sa Mateo 7, 21 to 23. Ano po napapansin natin yan? Alam niyo ho, kailangan maintindihan ho natin ito. Ang Matthew 7 verse 21 to 23 ho, ay marahil isa o di man pinaka, sabi nga nakakatakot ho na sermon ng ating Panginoon sa panahong ito. Amen? Ito yung tinatawag po na most
fearful words of Christ, yung pinaka nakakatakot na salita ng ating Panginoon. Libong beses na itong pinangaral sa mga pulpito. Diba? Sa napakaraming mga mananampalataya, marahil na ipangaral ko na ito sa mga nakaraang panahon. At itong topic na ito ay hindi ho nagkukulang para ang tawag dyan, yung bulabugin ang ating mga puso at ang ating mga isipan. Saan? Para ho tayo magkaroon ng sariling pag-examine o yung pagtingin natin sa ating mga sariling kalagayan. Tama? Pag narinig mo itong sermon na ito, ang epekto nito sa kapatid ay mapapaisip ka sa sarili mong kalagayan bilang isang mananampalataya. At madalas, nagtutulak ito para magkaroon ka ng takot. At magkaroon ka ng insecurity sa iyong puso. Tungkol saan? Sa iyong kaligtasan, di ba? Pag narinig mo ito, ang epekto nito sa iyo, napapaisip ka, ako ba talaga ay ligtas? Ako ba talaga makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Amen po? At ang masama po nito, yung worst nito, lalo na sa mga hindi naman talaga nakakakilala sa Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng maling impresyon tungkol saan? Sa karakter ng ating Diyos. Hindi po ba parang pag pinakinggan nyo ito, para bang napakasama ng Panginoon na ito yung mga taong ito ay nagsasakripisyo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tapos pagdating ng araw na yon, sasabihin na lang niya, hindi ko kayo kilala. Di ba? Para bang magkakasama tayo. Pagkatapos pagdating ng araw, medyo napakaganda yung buhay mo, sasabihin mo, hindi kita kilala. Amen? Anong tingin nyo doon? Di ba napaka-sama? Amen po? Ito'y umaatake sa karakter ng Diyos sa karakter ng Panginoon. Sa Kanya mismong katayuan bilang Panginoon at tagapagligtas na. Ano ba namang klaseng tagapagligtas ito? Itong mga taong ito. Pagkatapos pagdating ng paghukom, sasabihin na, malis kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Amen po? Ngayon, ang tanong ko, my question is, bakit binigay ni Kristo ang isang mensahe na katulad dito? Isang mensahe na nagbibigay ng takot sa marami tungkol sa kanyang pagbabalik. Kasi di ba, yung pagbabalik niya, parang ito yung mangyayari sa buhay ko. Bakit kaya tinuro ito ni Kristo? Bakit niya ito ipinahayag sa kanyang mga salita? Amen? Hindi ba kayo napapaisip nito? Bakit kailangan ito sabihin ni Lord? Amen? Bakit kailangan ituro niya ito sa mga mananampalataya? Sabi niya, sa pagdating ng araw na yon, di ba? Sinabi niya, hindi bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Di ba? Mga kapatid, ito po isang disturbing lesson. At ito po ang aking purpose ngayon. Ang layunin ng ating pag-aaral ngayon ay para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng pagkaintindi kung ano ang layunin ng Panginoon, bakit niya ito sinabi, para kanino niya ito sinabi, at ano ang dapat maging katayuan natin kapag narinig natin ang mga talatang ito ng ating Panginoon. Amen po? Alam niyo, iniintriga ko lang kayo kasi ang nakakalungkot to, maraming mga mananampalataya papasok sa gawain ng Panginoon, lalabas sa gawain ng Panginoon na hindi man lamang nakinabang, hindi man lamang naantig, hindi man lamang nabulabog yung kanilang mga kalagayan. Kasi ang layunin nito ay magkaroon tayo ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. Amen po? Amen po? Magkaroon tayo ng transformation.
And paano to nangyayari? Kung naintindihan nun natin ang mga turo ng ating Panginoon. Amen? So, kung babalikan nun natin, yung unang-unang verse ng Panginoon, in Matthew 7 verse 21, ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang Matthew 7 verse 21 to 23 ay bahagi, tandaan niyo po ito ito'y bahagi ng tinatawag na sermon ng Panginoon doon sa kabundukan. Yung Sermon on the Mount na ating madalas naririnig sa bibig ng mga nangangaral, sa bibig ng mga nagtuturo, yung Sermon on the Mount na yun, kapatid, hindi isang chapter lang. Pag binasa mo yung Mateo, mula po doon sa chapter 5, ito'y natatapos lamang sa chapter 7. So, ibig ko sabihin, 3 chapters po itong Sermon on the Mount. Amen po? Kasi may impression sa atin na para bang yung Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, tapos na yon. Mapalad, mapalad, di ba? Puro mapalad. O pinagpala, di ba? Blessed are the poor, blessed are the meek. Yun lang ang alam natin sa Sermon on the Mount. Hindi po. Ito po'y bahagi ng Sermon on the Mount. Itong Matthew chapter 7 ay ang katapusan ng sermon na ito. Kailangan maintindihan natin kung bakit ito binanggit ng Panginoon. Ano ba ang kanyang purpose? At para maintindihan mo ito, kailangan tayo dito sa panahon natin. Kung paano ito tinanggap ng mga naunang nakapakinig doon sa bundok na yon. Di ba yung mga Hudyo na nakaupo doon, mga alagad na nakaupo doon, nakikinig sila sa mga sermon na ito ng ating Panginoon. Paano nila naintindihan at tinanggap, dapat ganun din tayo. Amen po ba? Kasi iba yung panahon natin ngayon. Iba yung kalagayan natin ngayon. Di ba? Pero, para ma-appreciate ko ito, ang punto ko kapatid, ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng mga naunang tagapakinig ng sermon na ito. Para bang kahit Pilipino tayo, kumbaga sa oras na ito, pag nag-aaral tayo, ilagay mo yung sarili mo sa isang Hudyo, isang Israelita na nakaupo doon sa bundok, nakikinig sa turo ng ating Panginoon. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, kung ito magiging attitude nating lahat, maintindihan natin kung ano ang layunin ni Lord doon sa sermon na yon in Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7. Okay, bibigyan ko kayo ng isang kalagay, maintindihan nyo ito. Ang buong Sermon on the Mount ay layunin ni Kristo na i-expose. Parang expose yan Amen? Ano nyo naman expose, di ba? Nakikinig kayo ng mga news, kung ano-ano, di ba? May mga journalist nag-expose. Si Kristo, nung isinermon niya ito sa sermon sa bundok na yon, ang layunin ni Kristo ay ilantad. Ilantado. Saan? Sa tagapakinig ng mga salita na binabanggit niya. Ilantad sa mga Hudyo. Bakit? Kasi nung panahon na yon, meron ng established religion. May religion sila Huwag niyo akalain si Kristo ay pinanganak sa isang panahon na walang relihiyon. Hindi. Si Kristo po ay pinanganak sa ilalim ng lumang tipan. Amen po? Meron na Judaismo, may templo, may mga patakaran, may mga pamantayan. Kaya nga si Kristo 8 araw pa lamang tinuli na ayon sa kautusan ni Moises. Amen po? He was circumcised on the 8th day. Bakit to? Meron ng reliyon. Ang si Kristo, nabuhay siya sa isang pamilya, na nasa ilalim
ng Judaismo. Amen? Ito malungkot. Mula nung kay Moses hanggang kay Kristo, yung relihiyon na yon na nagsimula ng maayos, nagsimula ng tama, nung si Kristo po ay lumitaw na, no? Ipinanganak siya ng isang birin, di ba? Nagkatawan tao siya, nabuhay siya sa ilalim ng relihiyon ng Judaismo. Dala-dala ang lumang tipan, ang mga kautusan, ang mga sulat ng mga propeta. Pero ang mahirap po ganito, yung relihiyon na ito na nagdala ng lumang tipan, nagdala ng mga kasulatan ng mga propeta, ang mga namumuno ay naging palalo, naging corrupt. Amen? Kaya yung mga kautusan noon na simpleng binigay ni Moses, yung Ten Commandments, yung Leviticus, ay nadagdagan pa ng kung ano-anong mga tradisyon, kung ano-anong mga seremonya, kung ano-anong mga pamantayan. Amen po? Ito malungkot. Ito malungkot. Ang mga Hudyo noon na dapat naglilingkod sa Panginoon ng masaya buong puso, ay nagmistulang alipin na saan? Sa religious system. Amen po? Na nagbigay ang mga leaders ng duties. Nagbigay ang mga leader ng Judaismo ng mga responsibilidad sa mga tao. Amen? Na kung ano-ano ang nilagay na pamantayan para ang mga tao ay manatili sa kanilang reliyon. Ibig kong sabihin, yung paglilingkod nila sa Panginoon, nakapaloob na sa mga set of rules. Amen po? Pansinin niyo po ito. Alam po dito sa gawain natin, ay naninibago ang marami, lalo na kung galing sa mga established churches. Bakit? Dito sa church natin, wala tayong kung ano-anong ministry. Wala nga tayong ikapo. Wala tayong offering ng kung ano-ano. Amen po? Wala po tayo ng do's and don'ts. Hello? Wala nga tayong makikita ka. Naalala ko nun, yung pinanggalingan ko nun. May makikita ka kung ano-ano mga church rules. Amen po? Hello? Natali sila. Ito malungkot. Ang mga leader naging corrupt. Kaya nga, nung time na yon, si Kristo'y nangaral. Ang layunin niya, ilantad ang kamalian ng mga katuruan na dinadala sa mga anak ng Diyos. In-expose niya ito. At sa pag-expose niya ito, kasi ang sinasabi ng relihiyon nila, para ikaw ay maging mabuting Hudyo, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So ang merito ng iyong pagpasok o pagiging bahagi sa kaharian ng Diyos ay sa iyong mga ginagawa. Kaya nagkaroon ng self-righteousness. Ako naman nagsisimba ko araw-araw, kaya papasok ako sa langit. Na hindi mo inaalintala kung yung iyong sarili ay totoong nagbago na, totoong nakaranas na ng pakikipag-isa sa Diyos. Ibig ko sabihin, nakatago na ang mga tao sa kanilang relihiyon, sa tunay nilang mga kalagayan. Kaya yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, pumasok ka sa makipot na pintuan. Kukunti lang ang gustong pumasok doon. Amen po? Kasi dito sa malapad na pintuan, madali. Bakit? Gawin mo lang yung 1, 2, 3, 4 hanggang 10, okay na. Walang masyadong yan. Walang masyadong kolatilya yan. Kumbaga sa basta ka lang tuwing Sunday, nandiyan ka lang, at ikaw nagbibigay ka ng ganito, ganyan-ganyan, di ba? At ikaw sumusunod sa sinasabi sa inyo ng mga leader, okay na yan. Yung kay Kristo, hindi Ang sinasabi ni Kristo sa makipot na pintuan, hindi, dadaan ka sa Kanya. Kailangan maranasan mo siya. Amen? At kailangan mamuhay ka katulad niya. His way. Kasi siya ang daan Amen? Kung paano si Kristo, ay ganun din tayo dapat. Ano ba si Kristo?
taliwas sa mga relihiyoso. Tama? Ang turo ng mga leader, ganito, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi nila naintindihan yun eh. Ang turo ni Kristo, baliktad eh. Di ba? Malin mo kaaway mo. Magpatawad ka. Hello? Napansin nyo? Yung relihiyon, puro panlabas. Outward works. Pero yung tinuturo ni Kristo, ano yun? Pangkalooban. Yung totoong nangyayari sa iyong puso. Amen po? Mananalangin ako, sabi ni Kristo, manalangin ka. Dumunta ka sa kwarto mo, isara mo pinto, wala nakakita. Samantalang sa mga udyo, pag ka nanalangin ka, kailangan nandun ka sa templo. Kailangan kita ka ng mga tao. Hello? Pag gumawa ka ng mabuti, kailangan, sabi ni Kristo, ginagawa ng kanan mo, hindi na dapat alam ng kaliwa mo. Samantalang sa reliyon, hindi. Magdodonate ka, ilalagay pa. Iba nga, nilalagay pa sa pader. This pader na ito ay donated. Di ba? Yung mga ganun eh. Di ba? Hello? Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ito yung kaibahan ng turo ni Kristo. Hindi pang labas, kundi pang kalooban. Kaya sabi niya linisin mo muna yung loob ng tasa para totoong maging malinis, hindi yung labas lang. Kasi lilinisin mo yung tasa labas, pero yung loob madumi pa rin yun. Sabi niya, hindi yung pumapasok sa bibig niyo nagpaparumi sa inyo, kundi yung lumalabas sa inyong mga bibig. Aray. Hello? Amen? What comes out of your mouth? Mga kapatid, yung pagiging banal, madaling itago yan Magsuot ka lang di ba? At lagi ka lang may hawak ng Bible o kung ano naman yung beads na yan. Pakikita mo lang, lagi ka. Madaling magpakitang ganun Pero ang tanong, natutuwa ba ang Panginoon? Yung sa loob mo, may nagbago ba? Hello? Mga kapatid, ito lang tanong ko. Sabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. May tanong ako sa inyo. Ito bang statement na ito ng Panginoon? Ito, tapatan tayo. Binasa nung kapatid natin, Matthew 7:21-23. Ito bang verses na ito? Ay para ba ito sa iyo? Is it about you? Or is it for you? O itong verse na ito ay hindi para sa akin. Baka may ibang pinagtotoonan ng Panginoon. Kasi, teka lang Brad, kasi sinabi dun Sabi, hindi baga Panginoon, sabi niya sabi niya, nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa iyong pangalan, gumawa kami ng mga gawaing makapangyarihan. Ngayon ang tanong ko kapatid, itong verse na ito, sino magsasabi na itong verse na ito ay para sa atin bilang Kristiyano? At sino naman magsasabi, Brad, parang hindi Okay, magpuputuhan na naman tayo. Para tayong, wag naman Senado kasi magulo yung Senado Para tayong konseho. Okay, sino magsasabi, Brad, itong Matthew 7:21-23 ay para sa amin? Ba't walang nagtaas ng kamay? Itong Matthew 7:21-23, qualified yan, Brad, hindi yan para sa akin. Okay. Walang nagtataas ng kamay, Pwede ba yon? May quorum tayo, Di ba? Okay, ulitin ko, Huwag kayong matakot. Tatakot tayong magkamali, Alam nyo, minsan, yung pagkakamali, part of life, it's just accepting, Pasensya na kayo. Kaya ako itong ginagawa, para may matutunan tayo sa ating mga sarili. Amen? Sabi nga nung isang inaalala ko sabi, magpakatotoo ka.
Hindi yung masama minsan yung magkamali bahagi na ng buhay. Hindi naman lahat mamomonopolize mo, alam mo lahat Tama? Okay, ulitin natin. Okay, botohan. Una, sino magsasabi dito? Na yung Matthew 7:21-20, sabi, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sino magsasabi? Matthew 7:21-23, para sa amin ito. Yan, sige na, huwag na kayong mahiya. Yan, taas nyo, taas na taas. Nahiya kayo Ano nyo, sabi nga, pag tayo bumoto, pag tayo nagsabi, huwag mo ikakaya, kung magkamali ka, ganun talaga Di ba? Okay. Ayan Okay. Pangalawa, sino magsasabi? Itong Matthew 7:21-23 ay qualified dito. Hindi para sa lahat ito ng Kristiyano. Sino? One. Ba't parang kumonti Teka lang, iba yung ayaw magtaas Walang abstain. Amen? Amen? Okay. Alam nyo, iniintriga ko kayo para maintindihan natin ito. Bakit? Ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, ay konteksto. Delikado kasi, kung kukuha ka na isang verse o group of verses, i-interpret mo ito na hindi mo binabasa yung mga kabuuan nito, yung pinagmulan at saka yung papunta. So, babasahin mo yung konteksto. Amen po? Sabi nga ng iba mga politiko, iba yung i-contextualize nyo. Hindi nyo ako naintindihan kasi hindi nyo naintindihan yung konteksto. Yun nun Yung konteksto po ay napaka-importante sa atin. Amen? Okay, Brad, paano ko malalaman? Para kanino yan? Di basahin mo yung nauna. Tama? Basahin mo yung Matthew 7, verse 15-20. Hello? Bago nag-21. Sinong nakakahalata na iba? Mali pala kanina. Ba't ako nagtaas? Basahin mo yung Matthew 7:15-20. Sino tinutukoy dito? Ano sabi ni Kristo? Beware! Mag-ingat kayo. Saan? Sa mga bulaang propeta. They come to you wearing sheep's clothing. Pumupunta sila sa inyo. Suot-suot ay damit ng tupa. Pero sa ilalim noon ay mga mababangis at gutom na mga asong gubat. Amen? Mga kapatid, nahuli nyo na. Itong Matthew 7:21-23 ay tungkol sa mga religious leader nung panahon ni Jesus. Ang tawag dito, mga false teachers and false prophets. Amen po? Dinescribe niya ito. Itong mga false prophets and false teacher, dumadating sila, napakabanal ng itsura. Hindi makabasag pinggan. Amen po? Sila po, ang panlabas nila ay napakaganda, napakamaaliwalas, pati sa mga gawain naman talaga. Tapat naman magaling mag-preach. Maayos ang itsura. Amen po? Kagalang-galang ang katayuan. Amen po? Pag nagturo, talagang maiiyak ka pa. Di ba? Pag umiyak yun, maiiyak ka. Nadadala ka. Di ba? Pero sabi ni Kristo, sa kanilang kaibuturan, sila ay mga mababangis at gutom na asong gubat. Ano sabi ni Kristo in verse 16? You will recognize them. Paano ko makikilala yun? Na itong mga religious leader na banal, maayos, magaling. Yung ginagawa niya, tama naman Wala namang mali Amen? Pero, sabi ni Lord, mga mababangis na asong gubat yan. Paano makikilala? Sabi ni Kristo, makikilala mo sila sa kanilang bunga. Bakit bunga? Bakit bunga? Kasi yung pangreliyosong gawain ay hindi bunga yun. Ang sinabi dito, itong mga
false teachers and false prophets, makikilala mo sa bunga nila. Sabi niya, pwede bang makakuha ng ubas sa mga dawagan in corn thistle? Sabi niya, makakuha ka ba ng mga aratils niya sa mga dayami? Amen po? Sabi niya, ang maglusog na puno ay nagbubunga ng magandang bunga. Di ba? Pero kung ang puno na yun ay mahina, ang bunga yan ay masama. Okay, ano ba itong bunga na ito, mga kapatid? Ano itong bunga? May naintindihan kayo? May nahuhuli kayo? Hindi ko kasi nakita nun yan eh. Ano ba yung bunga na ito? Halimbawa ako, kagaya nito, nagpipreach ako. Kung ganun ni Brother Harry nagbabarong pa nga eh. Puti nga, nagbarong ako ngayon eh. Siguro para bigyan ko lang diin itong pinag-uusapan natin. Di ba? Paano mo makikilala kung false itong teacher na ito? O false prophet ito? Paano? Sa bunga. Ano yung bunga? Hindi, yung tagasunod? Okay? Tagasunod ba yun? Ano ba yung bunga? Palagay nyo, ano yung bunga ng mga leaders mga false teacher at mga false prophet na ito? Mga false leaders, false leader na lang. Ano ba yung bunga na binabanggit ni Kristo? Ano? Yung mga tinuturuan niya. Katulad dito, ikaw, inaangal niya. Yung mga taong nadadala, yun ang bunga. Pwede. Nagbabago o sumasama sa dati. Okay. Ano ba? Sister, ano tingin mo yung bunga? Yung paano mamuhay yun ng mga ngaral. Kung paano niya sinasabuhay yung pangangaral niya. Paano yung sinasabuhay? Yung pangangaral. May ideya pa kayo. Ano yung bunga? Ano ba yun? Doon mo makikilala yung false teacher eh. Naku, nag-iisip lang. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Lahat tayo nag-iisip. Ano ba yung bunga? Kapatid, yung bunga ho, ilumalabas sa buhay mo. Ano po ibig ko sabihin? Yung bearing bad fruit ho, ay lalabas o saan? Yung masamang bunga, saan lalabas? Lalabas sa bibig mo. Sa pulpito, magaling ka magsalita. Pagbaba mo ng pulpito, paano ka magsalita? Sa pulpito, ang gaganda na sinasabi mo. Pag wala ka na sa pulpito, karap mo ordinaryong tao, wala ka na sa church, anong sinasabi mo? Paktay. Aray. Tama? Hello? Ano pa yung bunga? Salita lang? Yung ginagawa, pag walang nakakakita na. Yung ginagawa, pag tapos ng gawain. Yung ginagawa mo sa loob ng bahay mo. Yung ginagawa mo sa trabaho mo. Aray. Pag kasi naalala ko may maling turo yung pinanggalingan ko reliyon. Sabi ng mami ko noon. Sabi ko, yung lolo ko, madyongero. Nagsisigarilyo. Naglalasing. Pero, yung lolo ko, sabi niyo, chinichismis ko yung lolo ko ay, Monsignor, doon sa probinsya, Kastila, yung lolo ko Monsignor. Sabi ng nanay ko noon, sabi ko, ba't ganun? Sabi niya, hindi. Kasi yan, pag nagsuta ng sutana yan, ano yung sutana? Yung abito. Pag nagsuot na yan, tumayo sa harapan at nagtaas na yan ng hostya, nagiging banal na yan. Tanggap ko naman. Ganun ba? Pagbaba. Kaya may kantang banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hi. Mga leader, ang gagaling. Pero yung puso nila,
Yung aksyon nila, makikita natin kung paano sila makipamuhay sa kapwa. Yung ungodly behavior, yung character na napakalayo. Kaya sabi ng ibang leader, palusot eh. Sundin niyo yung tinuturo ko, huwag niyong gayahin yung ginagawa ko. Pwede ba yun? Ano tawag mo doon? Di ba bulaan? Bulaang propeta, bulaang leader, bulaang tagapagturo. At ang masaklap dito, ginagamit mo yung authority mo bilang leader para ano? Para i-take advantage mo yung mga tao. Paano mo tinitake advantage? Niloloko mo eh. Ang sama-sama ng puso mo. Punong-puno ka pa rin ng galit. Punong-puno ka ng inggit. Punong-puno ka ng sama ng loob. Punong-puno ka ng pagiging ganid, makasarili. Hello? Amen? Para daw yan yung isang, kwentuhan lang ito, isang pare daw. Huwag naman pare, isang leader. Nakakolekta. Lord, ito yung nakolekta ko. Dami. Panginoon, ganito nang gagawin. Ito'y para naman sa'yo. Itatapon ko to sa langit. Yung bumalik sa lupa, yun ang akin. Masaklap, meron bang mapupunta sa langit? Pinapon mo yung pera? O di nahulog lahat sa lupa? Lord, akin lahat to. Salamat. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Inaintindihan mo kayo? Ito malupit. Pakinggan nyo. Ang malupit dito, mga kapatid, itong mga religious leader, binabiolate natin yung ikatlong utos. Ano ikatlong utos? Sige nga, nakakalam sa ikatlong utos. Naku, walang may alam ng 10 Commandments dito, Patay. Ang ikatlong utos, sabi, huwag niyong dadalhin ang pangalan ng Panginoon sa kapalaluan. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa kapalaluan. Do not use the name of the Lord in vain. Paano yung ginagawa? We dishonor God by our speeches. Amen? Di ba, in vain yun? Kaya nahiya ako eh. Nahiya ako. Papakita ka, padasal-dasal ka. Pero gumagawa ka naman ng hindi mabuti. Tatakpan mo yung sarili mo. May dala ka pang verse. Panay-quote ka ng quote ng verse. Pero yung pagbaba mo, ginagawa mo, kulang na lang sa'yo, sungay. Naintindihan niyo po? Hello? Ang nakakalungkot sa mga tao, ginagamit yung authority, Brad, magaling siya mag-preach kasi binigyan niya talaga, anointed yan ng Lord, anointed nga ng Lord. Tingnan mo yung bunga. Alam niyo, tingnan niyo yung mga leader natin kung wala sila sa pulpito. Tama? Simple lang yan eh. Tingnan mo na lang yung pamilya nila, doon mo makikita. Yung pamilya nila. Kaya nga sinabi ni Pablo eh. Di ba? Yung mga leader, yung mga bishop dapat asawa ng isang asawa, tapos may mabuting mga pagpapatakbo ng buhay. Kasi kung di mo kayang patakbuhin yung pamilya mo ng maayos, paano ka maglilingkod sa gawain ng Panginoon? Hello? Amen? Bigat nito, no? Amen? Taking the name of the Lord in vain, ibig sabihin ito, minimisrepresent ko ang Diyos. Tandaan nyo to, Yung ikatlong utos ng Panginoon, huwag nyo ikang dadalhin ang pangalan ng Panginoon sa kapalaluan. Tayo, Kristiyano yan, pero ba't ganyan? Minimisrepresent mo ang Diyos. Kumusta ka na, kapatid? Usong-usongin, kumusta na eh. Minimisrepresent ba natin si Lord? Paano ka tingnan ng kapitbahay mo? Paano ka tingnan ng kamanggagawa mo? Paano ka tingnan ng pamilya mo? Paano ka tingnan ng mga taong nakapaligid sa iyo? Hello? Amen? Minimisrepresent natin ang Panginoon, ginajustify natin yung greed, yung pagiging ganid, ginajustify natin yung violence, yung pagiging ipokrito natin sa pamamagitan ng ginagawa natin.
Para yung isang isang gambling lord, drug lord, nagpatayo ng simbahan. Pinagtatakpan mo yung totoong ikaw sa pamamagitan ng relihiyon, relihiyosong gawain. Tama? Amen po? Kiniklaim mo, tagasunod ka ni Kristo, pero yung pamumuhay mo ay contradicting sa turo ng ating Panginoon. Yan ang laman ng Matthew 7:15-20. Kaya nga binanggit ni Kristo yung 21. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Tingnan nyo kung hindi ito mga religious leader. Tamo, Matthew 7:22, tingnan nyo On that day, sa araw na yon, may binanggit si Kristo. Kaya nga ako, mga kapatid, pakinggan nyo. Bakit brad yan, nananatili yan? Hindi pa yung tamaan ng kidlat o kainin ng lupa. Ano yung bakit? Kasi may inilaan ng Diyos ng araw ng paghukom. Kaya nga sinabi niya kay Haring David, David, huwag sasama ang loob mo kung yung mga masama, umaasenso, gumaganda ang buhay. Di ba sabi niya ng Panginoon kay Haring David yan? Sinulat niya yan Sabi sa kanila pa, kasi yung mga taong yan ay merong kahatulan. Hindi sila makakawala sa hatol ng Panginoon. Amen? On that day, sa araw na yun. Ano yung araw na yun? Sa pagbabalik ni Kristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen? O, tingnan nyo. Many, hindi naman lahat Marami ang magsasabi sa akin, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Hindi ba nangahula kami, nag-prophesy kami sa pangalan mo? Hello? Meron bang ordinaryong Kristiyano rito na nagpo-prophesy? Di ba yung mga nagpo-prophesy, nagkiklaim na sila yung mga prophets? Tama? O ba't sasabihin mo ordinaryong Kristiyano tinutukoy ni Kristo dito? Meron bang Kristiyano? Didn't we expel demons in your name? Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Meron ba dito nagpapalayas ng demonyo? Sino gumagawa niyan? Mga exorcist, di ba? Yung mga sa Vatican nga, hindi lahat ng pare, exorcist Di ba? Sa mga Kristiyano nga, sa mga leader, di ba? Hindi lahat nakakapagpalayas. Sino nakakapagpalayas? Mga leader lang. Mga tinatawag na anointed. Didn't we perform many miracles in your name? Hindi ba kami gumawa ng maraming himala sa pangalan mo? So, sino tinutukoy dito? Ordinaryong mananampalataya o mga leader? Sino naintindihan ngayon? Tingnan niyo yung konteksto. Kung babasahin ko itong Matthew 7:21-23 at hindi ko babasahin yung Matthew 7:15-20, hindi ko maintindihan itong 21-23. O, tayo, sino yung nakakaunawa? Nawala na yung takot nyo? Kasi pag tinuro ito madalas sa pulpito, parang ikaw yun Marami magsasabi sa Panginoon, hindi makakapasok sa kaharian. Kaya tatakutin yung mga miyembro. Kailangan lalo pa kayong maglingkod sa Panginoon. Kailangan lalo pa kayong magbigay ng mga kaloob ninyo. Kailangan lalo pa kayong mag-volunteer. Kailangan ganito, ganyan. Kapatid, hindi yun ang tinutukoy ni Kristo. Ang tinutumbok nito ni Kristo ay mga pudbulaan, mga leader ng church. Kaya kung ako makakapagsalita, sermonan ko nito, dapat ang mga sinisermon nito, mga kagaya nating tumatayo sa pulpito Dahil ito'y para sa kanila. Amen? Yung many rito ay mga false religious leader. Tumatawag sa Panginoon ng Panginoon. Ang galing mag-pray. Lord, Lord. Di ba? Dito maintindihan niyo mga kapatid. Ano naintindihan niyo dito Papalayain mo tayo ng Panginoon sa isang katotohanan. Hindi lahat ng gumagawa ng himala ay
makakawala sa Panginoon pagdating ng araw. Pero may tanong ako sa inyo. Brad, mga false ito bakit may gumagaling? Mga false leader ito paano nakakapag-prophesy ito? Mga false leader ito paano sila nakakapagpalayas ng demonyo? Kaya ako, hindi na ako nagtataka yung mga albularyo na nagpapalayas ng demonyo. Nagagawa nila yon, pero hindi ibig sabihin approve sila kay Lord. Tama? Hello? Ba't parang tahimik na tahimik kayo dyan? May tanong kasi ako dyan May tanong. Alam ko, ayaw nyo itanong Brad, ba't nga ganun? False leader yan. Nangangwarta lang yan. Bakit? May gumagaling. Bakit? May naliligtas. Bakit? Nagkakaroon ng himala doon sa mga taong lumalapit. Sagutin niyo ako, bakit? Bakit nangyayari yun? Sister, bakit kaya nangyayari yun? Dalawa. Sister Cap. Sige, dito muna. Bali po sa paniniwala po nung mismong nagpapagaling, hindi po doon sa leader. Hindi na doon sa leader. Ikaw, sister. Yung pananampalataya niya. Ikaw, sister. Parehas. Nagkakaisa kayo. Actually, alam nyo, gusto kong marinig ito sa inyo Kaya ako, dapat maging parang mga taga-Berean tayo. Tayong mga Kristiyano, sabi doon sa aklat ng mga gawa 17, Acts chapter 17 verse 10, parang mga taga-Berean tayo. Pag may nangangaral, hindi naman tayo kontrapelo agad. Eager tayo, pinakikinggan natin. Pero, sinisiyasat natin. Kung una, tama yung sinasabi niya, tama. Pangalawa, baka may kulatilya ito na pagkatapos nun, ikalat yung mga offering. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Amen? Kasi, dahil ang Diyos ay napaka-buti. Kahit false teacher yan, false prophet yan, false miracle worker yan, dahil ginagamit niya ang pangalan ng Panginoon, titingnan ng Panginoon sa habag niya, sa awa niya, sa ating lahat. Dahil doon sa taong yun na lumalapit ng buong puso at nangangailangan ng tulong, ay aabutin ng Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka sinabi ni Kristo, ang sino mang lalapit sa akin, kahit sa papaanong paraan, ay hindi ko itataboy. Bakit? God is good. Napakabuti ng Diyos. Amen? Amen po? May natututunan mo kayo? Amen? Kasi, bakit pinapayagan ng Panginoon yung mga false leader nito na mag-prophesy? Bakit magpalayas ang demonyo? Gumawa ng himala. Kasi nga, napakabuti ng Diyos. Tingnan nyo, susundan ko ng verse para makita nyo lang. Ito ang Diyos natin. Gusto kong makilala nyo ang Diyos natin. Ang sabi ng aklat ng mga awit, the Lord is merciful, mahabagin, at gracious, mapagbigay, mapagpala, and slow to anger. Mabagal ekang magalit. Amen? He will not always strive with us, nor will keep His anger, for He has not dealt with us according to our sins. Kapatid, hindi ba kayo nagkapasalamat sa Panginoon? Ang dami nating atraso sa Kanya. Kung tutuusin sa atraso natin sa Kanya, hindi na tayo humihinga ngayon. Tama? Amen? Pero ang Diyos ay napakabuti. Ano yung number 1 characteristic ni Lord? Napakahaba ng pasensya niya. Slow to anger. Yan nga hinihingi ko tayo, konting ganun, galit na tayo Totoo? Nasagi mo lang Aray! Hindi naman masakit. Dadrama lang. Amen? Maiksi ang pasensya natin. Pero ang Diyos, mahaba ang pangunawa, mahaba ang pasensya niya. Amen?
yung anger ng Panginoon, pigil. Alam niyo ba yon? Pakinggan niyo to ha. Pigil ang galit ng Panginoon. Pero itong galit niya na pinipigil niya, kailan niya to lalabas? Kailan niya ito ilalabas? Sa araw ng paghukom. Kaya ingat ka. Parang yung tao mapagtimpi eh. Kaya pag pumutok yan, iba na. Dragon na ka pala. Leon na babangis. Pero kala mo gaganong-ganon. Naku niyo po ibig ko sabihin, ang Diyos ho natin ay napaka mapagpatawad. Pero, hindi niya tayo i-acquit. Ulitin ko ha, mapagpatawad ng Diyos, mapagpasensya, mapagpala siya. Pero hindi niya tayo i-acquit kasi sinabi ni Nahum. Buti na lang sinulat ni Nahum. Kasi yung Psalms 103 parang absuelto na. Sa Nahum 1:3, the Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. Kaya yung mga gumagawa ng masama, sa akin hindi na ako nagpapa-apekto dun eh. Alam ko na bahala na Lord, may kahinat na niyan. Yung dati yung tanong mo, paano yung pinapagaling yung mga santo-santo? Diyos ba nagpapagaling doon? Ganito yan, Brad. Ang kagalingan talaga, yung himala, sa Diyos nang gagaling yan. Sabi nga ang tinitingnan na lang ng Panginoon, yung taong nangangailangan ng biyaya. Merong maliman yung time na ang Diyos in His mercy and in His wisdom. Sa wisdom ng Panginoon, kaya niyang dalhin yung taong yun. Malay mo, ba't niya pinagaling? Kasi alam ng Diyos, may plano pa ang Panginoon Pagkatapos nun, siguro makakakilala na yun sa Panginoon. Pwedeng gawin ng Diyos yun We cannot limit the wisdom of God. Ang totoo lang dito, ito lang, mahal niya tayong lahat. Ang gusto niya, huwag tayong mapahamak. Amen? Nakikilala niyo yun ng Diyos? Mabuti siya pero hindi niya i-acquit ang masama. Amen? Amen? Okay. Bakit mo sinasabi to? Tingnan nyo Ito yung mga leader. Sa bagong tipan. Ayan. Yung mga nagpipreach ngayon, yung mga nangangwatan, nanloloko, nagpapahirap sa mga mananampalataya, yung mga nagpapanggap. Tingnan nyo, nakalagay ko sa bagong tipan, sa Roma. 4 nilagay ko dito. Eto, gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, lahat ng tao accountable pagharap niya sa harapan ng Diyos. All of us are accountable. Tingnan nyo. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ayan na. Pag ang Diyos ay nagpala, kagaya ko, binigyan ka ng Panginoon ng kakayahang makapangaral, makapagturo, hindi niya to binabawi. Hindi niya babawiin sa akin yung kagalingan kong mangaral, pero pagdating ng pagharap ko sa Kanya, sa paghukom, hahanapin niya yung ginawa ko sa pagpapala na ipinagkaloob niya sa akin. Amen? Amen? May naintindihan kayo? Kaya yung magagaling mag-preach, sabi, bakit siya napaganyan? Kasi nga, hindi naman binabawi ng Diyos pakinggan nyo. Pag nagbigay siya sa iyo ng kaloob, regalo, binigyan ka niya ng magandang buhay. Diba? Kaya ni Manny Pacquiao, binigyan niya. Hindi niya yung papawihin. Binigyan ka niya Pero, sa dulo niyan, hahanapin ng Panginoon. Sabi ni Lord, to whom much is given, much is required. Sa binigyan ng marami, marami din ang hahanapin ng Panginoon. Kaya mapalad kayo, nakaupo lang kayo dyan. Sa totoo lang ako, lagi ko iniisip, Lord, ang laki pala ng aking pananagutan. Kaya sa isip ako, ayus-ayusin ko yung pangangaral ko. Ayus-ayusin ko sarili ko. Amen? Kasi hindi ako makakaligtas Tingnan nyo 2 Corinthians 2, for we are not like many, acting like merchants, peddling God's word. Panahon pa lang ni Pablo, may mga nangangaral na dahil saan? Sa pera. Nangangaral dahil sa pera. Hello? Kaya kinikilabutan ako Naisip ko ito Kaya ako hanggat maaari, pag nangaral ka, sabi ni Kristo, tinanggap mo ng libre, ibigay mo ng libre. Panahon pa ni Pablo,
Pinipedel na, sabi peddling God's word, short-changing, adulterating the message, but from pure uncompromised motives, tayo naman, dala-dala ang salita ng Panginoon. Panahon pala ni Pablo, may mga ganun na. Yung mga nagpipreach, yung mga nangangaral, merong palang masamang motibo. Na for sale, may presyo, yung paglilingkod. Ngayon, nakita niyo yung mga pastor ngayon? May narinig nga ako baka chismis naman yan, brother Harry. Magkakasal, kaya ako, ayoko na magkasal, hindi na ako nag-renew ng lisensya Kasi naisip ko parang nagiging Di ba? Meron mga gumagawa ngayon, magde-dedicate lang, may presyo na. Di ba kahit yung patay nga, di ba dadalhin mo na lang, wiwisikan lang ng konting tubig. Pag sa labas, mura. Sa pintuan, mura. Pag pinasok mo sa loob, yung patay, mahal na yun. At mas mahal pa yun, pag lumabas yung ministro, naka-abito, mas mahal yun. May kasama sermon. Naku niyo po ibig ko sabihin, pinipede lang salita ng Diyos. Binibenta ang salita ng Diyos for gain. Amen? Tingnan niyo sa Pilipos, meron nga nangangaral True, some are proclaiming the Messiah out of jealousy and rivalry. Meron pala nangangaral noon, parang sari-sari store. Nakita niya yung church, ay maganda ron may manang pipreach to magaling. Ito magaling din mag-preach. Mangangaral siya out of rivalry. Anong gagawin? Kaya nag-aaway-aaway mga church Parang sari-sari store. Nagtayo ng church dito, nakita marami-rami pala umaten doon. Magtatayo nga ako dito. At ang masaklap, pag tayo dito, ano gagawin? Gagapangin. Gagapangin. Naku niyo po ibig ko sabihin, out of jealousy. Mahirap pong mangaral out of jealousy and out of rivalry. Pero marami pong gumagawa nun. Yung iba naman, but some are doing it in goodwill. Kaya makikita nyo, nung panahon ni Pablo, uso na ito Amen po? Pero nakita ko sa Revelation 20, ang sabi, I saw a great white throne, and the one sitting on it, earth and heaven fled from his presence, and no place was found for them. And I saw the dead, both great and small, standing in front of the throne. Books were opened. Another book was opened, the book of life, and the dead were judged from what was written in the books. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Tahimik kayo lahat, Ang ibig sabihin nito, naka-record lahat ng ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundong ito. Wow! Amen? At ang masaklap dito, yung record ni Lord, hindi lang yung gawa mo. Yung record niya, yung nasa puso mo, nasa isipan mo. Amen? 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 Okay. Ito na yan. May binanggit si Kristo in Matthew 7:23. Ang sabi, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ano ibig sabihin? Yung homologeo, yung I will declare, ibig sabihin nito, idideklara ng Panginoon in Judgment Day openly yung mga leader. Nakakatakot, kapatid. Ibig sabihin ako, nagsiserve dito kay Lord, pagdating ng Judgment Day, idideclare ni Lord openly, publicly. Ang dami-daming witnesses. Amen? Nakakatakot, no? At ang sabi dito, I never knew. Yung word na knew dito, kapatid, sa Grego, gignosko. Ang ibig sabihin nito, hindi kita kilala dahil hindi tayo nagkaroon ng anumang relasyon. We did not have an internal experiential knowing. Wala tayong pagkakakilala. Kilala mo lang yung pangalan ko, pero hindi ako naging bahagi ng buhay mo. At hindi ikaw naging bahagi
ng aking pagkatao, ng aking kalagayan. Parang ganon. Kaya pala tinaboy ito, mga leader na ito, kahit nangangaral sila, nagbumuhula sila sa pangalan ng Panginoon, kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Tahimik kayo dun, ha? Amen? At ang masaklap dito, sabi niya, depart from me, you workers. Ano yung workers dito? Ang word dito, ergasomenoy. Ang ibig sabihin, you workers. Hanggang sa sila'y dumating sa dulo, hindi sila nagbago. Gumagawa pa rin sila at pinapractice pa rin nila yung mga ginagawa nilang hindi kalooban ng Panginoon. Hello? Mga kapatid, pakinggan nyo, ang pagbabago natin ay mag-uugat saan? Sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Huwag niyong pilitin maging close sa leader. Okay din yan eh. Maging close tayo kay Lord. Kahit hindi ko kayo kilala masyado, ang importante, kilala kayo ng ating Panginoon. Amen? May relasyon tayo sa Kanya. Ang word dito, workers of lawlessness. Ammonian. Ang ibig sabihin ng ammonian, yung bang isang tao ho, na yung lawlessness, dinidisregard mo, hindi mo iniintindi, ini-ignore mo, binabiolate mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Iba ho yung nag-i-struggle ka na pagtagumpayan mo yung mga kasalanan mo kaysa doon sa ini-ignore mo. Basta eka ako, nagsisimba ako, okay na tatanggapin ako ni Lord. Ini-ignore mo yung utos ng Panginoon. Ano utos ng Panginoon? Ang utos ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso, kaluluwa, at isipan. At ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyo. That's the law of love. That's the law of God. Amen? Ang problema, ini-ignore mo. Basta ako lang masaya. Basta ako, alam ko, ito, tama. Basta ako, nandito ako, member ako ng church. Basta ako, ginagawa ko itong mga religious works ko. No. Ang tawag ni Lord doon, workers of lawlessness. Kasi kahit may religion ka, hindi mo naman isinasabuhay ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Amen po? Mga kapatid, on Judgment Day, gagawin po ito ng Panginoon. Yung wala hong pagbabago ng puso at renewal ng ating mga kaisipan, kailangan ho, maalis ito eh. Amen? Outwardly serving God, pero inwardly. Sabi ni Kristo eh, pinupuri niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga bibig, pero ang mga puso ninyo ay malayo sa akin. Yun ang problema natin ngayon. Ang lakas natin kumanta. Ang gaganda ng church, tugtugan, praise the Lord, hallelujah. Pero yung puso mo, kumusta? Yung relasyon mo sa Panginoon, kumusta? Amen? Sino ba nandyan? Ano ba nakikita sa'yo? Amen? Ngayon, ano natutunan natin? Ano natutunan natin? Ang tanong ko mga kapatid, exempted ba tayo sa Matthew 7, 21 to 23? Exempted ba tayo o hindi? Sino sabi exempted? Hindi ako kasama dyan. Sasabihin ni Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Kayong mapaggawa ng lawless ka. Oh. Brad, huwag ka na magpaboto, walang magtataas ng kamay. Mahirap magkamali pangalawang beses. O hindi na ako magpapaboto. Ang sasabihin ko na sa inyo ganito, are we exempted from the fearful judgment in Matthew 7,
21 to 23. Ang sagot to ay yes. Kaya huwag ka nang matatakot pag napakinggan mo to. Hindi yan para sa'yo. Sa mga pastor, mga diakono, mga ministro, mga obispo. Hello? Mga church leader na hindi nag-aayos. But wait. Ayan. Teka, Brad. Exempted kami dyan. Pero ano ba mangyayari? Kasi yung standard ng Matthew 7, 21 to 23, kung pag-aaralan natin yung Matthew 25, verse 31 to 46, ito yung pag-iwalay ng tupa at ng kambing. Doon tayo. Pag-iwalay ni Lord yung tupa at yung kambing. Parang tingin ko sa church pala, may tupa at may kambing. Huwag ka na magtanong, Brother Harry. Sabi ni Lord, pagdating ng pag-uukom, pag-iiwalayin yung tupa at yung kambing. Amen po? Kasi yung mga tupa, sila yung matuwid. Pinamuhay nila. Yung karakter ng Panginoon, yung pag-ibig sa kanilang puso. Pakinggan nyo to Yung pag-ibig sa kanilang puso ay naipahayag nila sa Diyos at sa kanilang kapwa. At sila po yung nagkaroon ng faithfulness, yung loyal. Pakinggan nyo, loyal ho tayo kay Lord. Loyal ho tayo hindi sa church, kundi sa Panginoon. Kung ako'y nandito, nakaupo kayo dyan, pumupunta kayo dito, nagsasakripisyo kayo dito, hindi para kahit kanino, kundi para kay Lord. Tiyakin mo kapatid, kaya ka nandito dahil kay Lord lang. Walang ibang dahilan, kundi kay Lord. Amen? At yung pakikipag-fellowship natin sa Kanya, papasok tayo sa Kanyang karya. The same standard. Iba yung level. Yung ginagawa nila based on what they do. But to us, i-judge din tayo ni Lord. Paano tayo? Kung tayo ba'y may nakita ka bang tupa na nangangil? May tupa pang nanunugod. Sino ba'y nanunugod? Yung kambing. Nais ni Lord maging tupa ho tayo. Mabuti ho tayo. Alam niyo, dapat tong gawain ng Diyos. Ang bunga nito, nagiging mabuting tao tayo Mabuting tao. Mabuti tayo sa kapwa natin. At higit sa lahat, mabuti tayo sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo, dahil lang sa biyaya niya. Amen? So, ano itong lesson na to? Ito'y reminder at warning sa ating lahat. Kasi baka si Brad, hindi naman pala ako kasama sa 7:21 to 23. Oo! Pero meron para sa tupa at sa kambing. Saan ka? Sa kanan o sa kaliwa? Hindi ka nga nagpalayas ng demonyo, hindi ka nga humula, hindi ka gumawa ng himala, pero ikaw, sabi ng Panginoon, i-categorize ka niya, tupa ka ba o kambing? Amen? Amen? Kaya ito'y warning at reminder sa ating lahat. Kasi, mga kapatid, gusto ko i-settle to issue na to Sa Sunday, pag-uusapan natin yung alam natin. Many are called, but few are chosen. Maraming tinawag, pero kakaunti ang pinili. Amen? Brad, sana kasama ako sa konting pinili. Amen? Sino to gusto dito kasama sa chosen? Ba't ayaw nyo? Amen? Amen? Sa Sunday, pag-uusapan natin ito. Sana ngayong umaga may natutunan tayo. Kaya ko lang ito tinuro para malis sa inyo yung takot. Hindi ko pwedeng gamitin ang Matthew 7:21 to 23 sa inyo. Dahil ito'y para sa mga tagapagturo, mga leader. Pero gusto kong sabihin sa inyo, meron tayong haharapin. Matthew 25.
verse 31 to 46. Pero ang pag-uusapan natin, itong Mateo, na sa yung parable of the feast. Kasi, itong Matthew 25 na ito, ay nakabatay doon sa parable of the feast. Amen? Yung mga dadalo sa piging ng hari. Amen? So, huwag kayong mawawala sa Sunday, pag-uusapan po natin ito. Pero may natutunan nyo kayo ngayong umaga. Sino may natutunan? Masaya na kayo?